last lap na sabi, naghahantay ako, wala nang masakyan. Sabi, may dumaan na matanda, ihapon na sa ako. Kaya binati ko, tayo, nanahapon po. Nanahapon naman. Sabi niya, parang ibang salita mo, parang hindi ka taga rito ah. Kwentuhan at ako sa aswang Sabi karanasan ko, ka. ay hindi po. Hindi po ako taga rito. Taga Albay po. Kaya pala ibang salita mo. Sabi niya, wala ka na masasakyan dyan. Magandang gawin mo, doon ka lang sa amin matulog. Tanong mo na lang si Tatay Dayong at Nanay Basyo. Punta ka doon sa Bangauma. Tapos hindi ko kilala. Sabi ko, sige po, pupunta lang pa ako mamaya. Kaya ano naman, hindi mo na ako pumunta kaagad doon. Hindi pa naman gabi. Nagpagabi-gabi pa ako bago pumunta doon. Siguro mga alas 7 ako pumunta doon. Ikaw lang mag-isa? Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Tambay lang muna ako sa proper. Pero dito kayo sa Bicol noon na-assign? Sa Bicol. na nasa nagantay lang talaga ako na maggabi-gabi na. Kasi doon sana ako matutulog sa may hotel kasi doon sa dito sa may na yan, proper ng Aroroy, may hotel doon. Kaso nga lang, 500 ang bayan isang gabi. Naisipan ko, doon na lang ako pumunta sa kanilang bahay. Nung pagpunta ko doon sa kanila, masaya naman sila ng tanggapin ako. Pagpunta ko doon, pinagkain ng kagad ako ng kape. Ganun yung mga aswang. Makapagkape muna po Mabait. kayo. Diba yung nag-invite sa'yo na pumunta kayo doon? Doon na? Siya yun tinutulungan mo. Yun pero ang balak Siya na, yung dinati mo, siya yun. ang balak na noon talagang hawaan ka. Kasi bago ko pumunta doon sa bahay nila, meron pa akong nag-aaral sa bahay dito sa Bungad. Sabi niya, saan ka pa pupunta? Sabi ko, may pupunta pa ako dyan sa kabilang bahay. Sabi niya, kilala mo ba mga yan? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, mag-iingat ka. Hindi mo kilala mga tao na yan. Paalala ko sa'yo. O may paalala. Para sa akin wala lang yun Kasi siyempre, alam mo tayo mga mananampalataya. Ibig sabihin, bantugan na siya sa pagkaswang talaga. Naswang yun. Kaya pumunta ako doon. Nandun naman, yung madilim na, hindi nandun na sila. Nakaupo ka na sila doon. Nakaupo ka. Tapos, hindi, yung iba, di sa makatingin, nakaganyan lang yung iba. Tapos yung iba naman ay tumitingin sa akin. Yung iba naman hindi. Isang compound sila. Isang compound. Parang compound ng mga aswang yun, ano? Isang compound sila. Ang bahay nila, tagusan ng pintuan. Kaya pagka pumasok ka sa bahay nila, yung labasan sa kabila, yung mismong sukat ng pinto sa labas, yun din ang sukat ng sa kabila. Pag pumunta ka doon sa kabila, makita mong bahay, ganun din ang style. Pag pumunta ka doon sa kabila, left and right, mapunta doon sa isang kasi puro mga bahay yun. Tagusan. Halos lahat tagusan. Pagpasok mo dito, mayroon naman katapat na buta. Kabilaan ka ng Kabilaan. Hanggang na yun. Hindi na Kaya study ka doon. Hindi ako nakapag-Bible study dahil nung gabi na yun, gabi na, Pakilala ka dapat. gutom na rin ako. Tinanong niya lang ako kung taga saan. Sabi ko, taga po kami, taga Albay. Pumunta lang po kami dito para mag-mission, mga missionary po kami. Sabi niya, ba't nag-iisa ka lang? Sabi ko, isa lang po talaga ako Isa po may mga kasama ako na pumunta dito. 4, 2. Pero ako lang po ngayon na napunta dito para mag-mission. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ligtas ka dito. Maganda yung napuntahan mo. Sabi. Sabi sa akin yung tatay tayo. Sabi sa akin naladala yung Nanay Basyo. Mabuti, makakain ka muna. Tayo muna ako, may pupunta muna ako sa palengke. Bibili muna ako ng mahapunan mo. Ito, makapagkape ka muna.
sa akin, may pwesto daw siya sa palengke. Sabi, tindahan. Tindahan daw, tindahan daw siya ng isda. Pero totoo, wala naman pala siyang tindahan ng isda. Dahil pinagtanong ko doon sa palengke, yung ano niya, after na nangyari yun, wala naman pala. Kaya ang ginawa ko doon sa ano na yun, yung sa loob ng bahay, dumating na siya, nagluto siya, pinakain ako. Hindi sila kumain, ako lang ang kumain. Ah, Ako lang talaga pinakain, kasi tapos na daw sila. Tapos nakatingin sa akin lahat ng mga kamag-anak ng ni Nanay Basyo, ni Tatay Dayo. Tapos meron silang 5 anak doon na puro mongguloid, na yung parang mga mukha ano, malalaking ilong. Ganyan. kasi nga, ano, may hawa na yun eh. May panghawa na yun eh. Ano nila, kasi yung tapos ang loob ng bahay, napaka-lansang. Ayan. Napakasangsang talaga ng apoy ng bahay. Ngayon ang ano na aswang. Parang yung nakita mo yung katayan ng mga bahay. Yun na yung apoy. Pero yung kwarto naman natin na tulungan sa akin, yung malinis-linis naman yung loob ng kwarto. Pero nakatulog ka doon. Hindi ako nakatulog. Pero doon ka pinatulog. Doon ako pinapasok sa bahay nila. Mas safety ka niya. Pero yung safety, wala namang pintuan yung bahay nila kasi yung kortina na nga nakalagay. Yung kortina lang ganyan lang nilagay na no. Ah, Pagkas mo, kwarto na yan, higaan ng mag-asawa. Doon ako nila pinatuloy. Binigyan din ako nilang kumot. Binigyan ako ng kumot. mabaho kumot, mabaho, malansa. Baho din yung Kumot. kumot. Sila Siyempre, yun. inisip yun eh. Gamit na nila rin. Gamit na. Tapos yung ano na yun, yung pagkwento-kwentuhan kami, yan, bago ako matulog, napagkwento-kwentuhan kami. Inabot na rin kami mga alas 9, magkwentuhan, mga 2 hours. Oh. Natanong niya kung saan ako pumupunta. Saan ko lang, kung ano mga lugar dito sa hindi ko pinupunta namin. Sabi niya maganda ang punta mo dito. Safety ka dito, walang gagalaw sa dito. Sabi sa akin, tataka na ako ba ito sa salita nila. Yun, ano na yun, nakapagkwentuhan kami na habang na ng alas 9, yun naantok na ako. Sabi ko, hindi po makapagkakain na po ako kasi baka pa po ako bukas aalis. Kasi kami pagsamba. Kasi Sabado yun, Oh. kailangan ko makauwi. Kailangan ko makauwi na Sabado, ng linggo. Kaya Sabado yun eh. Naruta ko ng Sabado man. Ngayon, yung mga ano na, pumasok na ako dun sa kwarto. Sinaro na natada yung kortina. Pero yung kortina, makikita mo pa rin yung tao sa labas. Pagkabit na. May bintana dito, may bintana dito, yun yung kwarto mo. Tapos doon sa kabila nun, yung pintuan nila, pagusan yun, pintuan. Makikita mo yung mga tao doon sa kapitbahay na pumapasok doon sa kanilang sala. May sala sila, open yan. Tapos dito may mga higaan dito ng mga anak. Puro mga magulod yung anak. Mga sinumpa yun. Saka hindi mo makausap yung anak sila yung kakaintindi. Bubulungan lang sila ng yung mga anak niya binubulungan. Oo. Kaya bago ako matulog, kinausap na nila ng Basyo lahat ng pamilya niya. Oo. Ng mga anak. Kinausap. Nabisita natin yan. May bisita. Tapos pumunta si Nanay Basyo doon, saka si Tatay Dayo sa kapitbahay. Sabi niya, may bisita tayo. Dumating ngayon yung isang lalaki. Sabi, tama-tama. May hapunan tayo mamaya. Tagal na tayo hindi nakakain ng sariwang kain. Sabi niya. Nung sa mga alas 10 na yun. Mga alas 10 na. Kaya
ako matulog ng aking dibdib, Kumakabog. kumakabog talaga. Dapat di ka umalis, pumunta ka sa kapitan. Doon ka natin Hindi ka pwedeng makalabas doon dahil nakalak na yung nakalak na yung pinto. Nakalak na yung pinto dito. Ang panglock ng pinto, yung malaking kahoy. Kasi unang ba, yan, mga sinong trangkak. Di ba yung bahay na pinto na ganyan? Pagbukas mo. Tapos may panglock na malaking ganito yata yun. Malapad yung pangharap din sa dalawang ganun. Tapos may kanina pang nilagay. Sipin mo yan. Ay doon pa lamang sa paglak pala ng kanina, hindi ka naman wala doon. Hindi, planuhan ka talagang gawing bulalo doon. Kaso nga na siguro, Sinamahan ka lang ng Diyos. yung bala ka mga mag-anak niya siguro. Nung tingnan niya akong bandang mga alas 11, chinik na ako. Doon sa, kasi may hawak na sila ng samurai. Inaasanan na yung samurai. Chinik na ako sa ida. Ginanyan ko. Pero nagtutulog-tulugan lang ako. Ginano ng itak. Oo, tinaas yung puno. Pero naramdaman niya yung gising pa ako. Sabi niya doon sa mga kasama, gising pa. Kaya maya-maya lang pagkatulog na. Para mas madali natin Ginano ng yung Pag natulog ka nun, kakarnihin ka na nun. Bakit may pumasok doon? Sabi na ka naman. Kakarnihin ka na nun. yung sa kwarto ko po, walang konti na lang po yun. Natin lang yun, hindi na pumasok sa kwarto ko. Kaya pagka tingin niya doon, gising pa ako, lumabas ulit siya. Hindi ka pala maano nila doon. Sabi niya, sige, maya lang. Sabi niya, pakulong na muna tayo ng tubig para tamang-tama yung pagkatulong na sa natin dalhin aswang. Saka ano natin dalhin niya. Kaya ang ginawa nila, naghasa na sila Itak. ng iba. Mga 7 sila katao. Pero nakapag-pray ka na nun. Ako naman, habang sila naghahasa doon, nag-pray ako. 1 hour ang aking prayer. 1 hour ang aking prayer. Alam ko yun dahil may tinitingin ako sa oras. Mayroon akong orasan. Kaya nung ako ay makapag-pray ng isang oras, ang akin lamang na banggit sa huli, sabi ko, Panginoon, kumasangkapan ka ng taong magliligtas sa akin. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko sa lugar na ito. Kaya nung si Tatay Dayo, Nag-invite sa'yo. oo, nag-invite sa akin, siya may balak na masama laban sa akin. Kasi siya pala may espiritu ng pagkaaswang. Si Nanay Basyon, mabait. Yung nanay. Oo. Yung asawa. Pinipigilan siya. Yung asawa ng aswang. Oo, sabi niya, huwag mong saktan yan. Wala siyang ginagawang masama. Munting tao yan. Sabi niya, mga lingkod na Diyos siya huwag mong sasaktan. Sabi niya, huwag mong pigilan. Hindi, ngayon lang tayo makakain ng Sariwa. sa pagkain. Tagal na natin, hindi naman tayo nakakaano. Saka, yun, ang ginagawa naman ni Nanay Basyo, pinipigilan yung asawa. Parang nag-aaway. Narinig ko po, nag-aaway po sila. Ay ngayon, nung pumilit si Tatay Dayo, mga bandang mga bandang alas 12 na yan, pumasok na doon sa kwarto ko. Kaya nung Sino pumasok? Si Tatay Dayo. Oo. Nung nandun na sa pintuan, tinitingnan niya ako ng maigi. Pero yung aking mata nakatingin sa kanya. Yung kumot, nilagyan ko ng konting Butas. puwang para makita ko ang kanyang gagawin. At makailag ako sa gagawin niyang makban. Oo. Alam ko na igawa niya na ako ng masama. Alam ko na. Kaya nung kalapit na sa akin at hawak niya na Yung itak. hawak niya na yung itak. Tinanggal niya doon sa pulungan. Oo. Takuban. Pakuban. Ang ginawa naman ni Nanay Basyo, kinuha niya yung pangharap doon sa pinto Oo. na kahoy at hinampas Doon kay, Tatay Dayo, hinampas
nagpas dito sa batok. Pagkakampas niya doon ng malakas, knockdown. Knockdown talaga. Tapos si Nanay Dayong naman, umiiyak siya dahil na palo niya yung kanyang Paano siya? Oo, may Siyempre, masaktan sa talaga. na ano siya, akala niya napatay na yung asawa niya. Oo. Hindi niya rin alam kung gagawin, nagtakita na siya. Oo. Hindi talaga lakdak talaga doon sa sa sahig talaga. Napakasya talaga. Kung nawala ng malay. Kaya nung nawala ng malay yun, yung mga kasama na iba, nagsialisa na. Oo. Nagsilabasan na. Kaya sabi ni Nanay Basyo, sabi niya, umalis na kayo dito. Sabi niya, umalis na kayo dito. Yun ang narinig. Kaya inilak ni Nanay Dayong, ni Nanay Basyo yung pinto doon sa kabila. Yung sa kabila, nakalak din sa kabila. Para hindi kayo magalaw. Parang siya ang ginamit ng Diyos para mailigtas ako. Oo. Kaya nung ano na yun, tinitingnan ko talaga si Tatay Dayong, sinisilip ko na sa kortina. Plakda talaga. Tapos si Nanay Basyo naman umiiyak dahil yung kanyang asawa, akala niya patay na. Dahil inawas nga siya. Sobrang lakas ng ngapak. Kaya ang ano niyan, siguro pinalagpas ko muna ng mga abot mga 1 o 12:30 Ng gabi. ng gabi, mga 12 o mga 1 o'clock, si Nanay Basyo pumunta na doon sa kanyang higaan. Pumunta siya. Ang ginawa ko, nang pumunta ako nung nakahiga si Nanay Basyo, nilapitan ko si Nanay Basyo. Sabi ko, Nay, bakit ganyan yung asawa niyo, Nay? Nagawa niya ako ng masama. Sabi niya, yun nga po ang gusto ko ipag-pray sa kanya. Ay gusto ko na ipag-pray niyo po siya na makalaya sa pagkaalipin na masama. Sabi ko, matagal ko nang gusto mabago yung kanyang ugali, yung kanyang buhay. Sabi niya, humingi sa akin ng sorry sa Nanay Basyo. Sabi niya, pasensya na po, hindi po namin talaga. At di ko na rin po alam yung gagawin ko paano kita mailigtas. At yun lang ang naisip kong paraan para yung balak niyang masama sa atin, mapigilan. Kaya ang ginawa ko kay Nanay Basyo, sabi ko na yung papaalam ko ako. Umalis ka nung gabi na yun. Hindi pa. Sabi ko na maliligo muna ako na bago ko umalis. Naligo ako sa labas, sa balon. May balon sila. Naligo ako. Tapos, nung ano na yun, sabi ko na yun, alis na po ako kasi pinapalis na ako ng Panginoon sa bahay. Sabi niya, delikado sa labas. Alauna pa lang ng gabi. Pero, masasama kita sa anak ko. Tinawag niya yung kanyang anak na panganay. Mongoloy din. Oo. Pangit din ang itsura yung anak. Malimang parang baboy talaga yung mukha niya. Sila lang nakakapag-intindihan. Sila lang nakapag-usap. Kaya ang ginawa naman, pinahatid ako. Hanggang doon sa may munisipyo. Oo. Pinatid ako doon sa labasan. Alam mo nung pagdating ko doon sa labasan, Maraming lodging doon. Sa pagdating Arwin. ko doon sa labasan, para akong ibong nakalaya. Oo. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Nung nandun ako sa kala, para ka nakagapos. Grabe. Yun ang naging karanasan ko doon sa ano na yun. Kaya nung nakapagpahatid na ako doon, inantay ko na lang umaga. Kasi alas 2, may biyahe na. Oo. Papunta na ng Bate. Masbate. Aroy to Masbate. Yun, first day. Pagsamba. Pagkatapos ng pagsamba, yung sa atin, niyaya ko yung dalawang praktiko. Si, anong pangalan nito? Kilala ni Pastor Jen yan eh. Yung dalawang praktiko niya. Sinama ko doon. Dahil nakwentuhan ko sila. Sabi ko, yung napuntaan ko lugar. Tubig ba?
sabi na sa akin no, Kayo nagbabayad? Diyan pastor, may huhulog lang po na 5 piso. Nulugan ka sa buo. sabi nung Ayan, meron na yate pastor. Kaso pinulog. sabi nung praktiko, Ano mayroon? Kasi wala, hindi, buo hindi. Wala ko 5 piso Pero ano. sabi nung praktiko, maniniwala lang ako, maniniwala ako sa iyo pagka Pastor, tumayo ka dalawang na pisong coin. Kasi daw ang kanyang Ito mga experience. may coin ka palitan mo na. Ito, pastor. Tumapat siya sa bahay, tapos yung 20, wala ano? dito yung sinasabi. Kaso, piso naman ito eh. Ha? 5 piso yung hulog yan eh. Wala ka 5 piso? Di ba nung nakauwi ako doon, Tingnan ko lang. nakabalik ko sa Wala ka namang piso? madaling araw. Pinamagaan pagkatapos ng ng worship. Bumalik ako doon. Pabili ka pa sila. Oo. Doon ako nag-evangelist eh. Yung gagawin namin sa doon kami mag-evangelist. Ikaw, pastor. Doon ko lang Meron? gawain. Ayun. Dahil yung pag-ulog nag-aalap eh. Ay, ang nagsalita sa akin ay apostol sabi na punta na. Hindi, kaya sinama ko yung dalawang praktiko. Yan hindi maniwala itong dalawang praktiko. Sinama ko talaga sila ano mo yung mag-asawa na yun yung palang sa truck. Kulang pa. Yung mga balahibo. Okay na ba? Hindi na, okay na. Ayaw nang pumasok. Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Yung tinulugan mo. Ayaw na pumasok ng dalawa. Dahil sa sobrang ng takot ng dalawa na hindi na natakot ng dalawa. May gusto din mo si nanay. Ay, totoo pala yung sinasabi ko. Kala ko hindi. Sabi ko, halika, pasok tayo. Magkagustali tayo. Nay, gandang hapon po. Yan, pinapunta po kami ng Panginoon dito para magkaroon po ng gawain. Okay po ba? Mag-evangelistic po tayo. Sige na. Tuloy po kayo. Tatawagin ko po yung mga kamag-anak. Halos lahat ng kupal. At kinabukasan, binalikan mo pala. Binalikan po. Oo. Nag-Bible study ako dun sa, hindi, evangelistic na. Yun. Nung dumating kami doon, si Tatay Dayo nakaratay pa rin, nakadapa pa rin, nakahiga pa rin. Yun pala siya. So, wala pa rin siyang malay. Ano dumating ka, nakahimatay pa rin? Oo. Doon pa sila. Wala pa rin malay. Grabe ano? Wala pa rin malay. Ang mga anong oras na yun? Hindi na inalis doon. Hindi na, hanggat matapos ang aming gawain, nandun pa rin siya. Mga anong oras na yun? Mga alauna na. Hapon? Oo, mga alauna, mag-aalas dos, ganyan. Nandun pa rin siya. Dapat to pinag-pray mo para Hindi, yun nga, pinag-pray nga namin. Dahil sabi ni nanay, pag-pray ko daw, na makalaya na sa sama-samang espiritu. Yun ang maalipin sa kanila. Kumakain talaga sila ng tao, kumakain ka lang. May kanibalism nga dyan eh. Si nanay na nagsabi sa akin. Yan. Ang gusto niya, pag-pray ko yung kanyang asawa. Bantog yan, sa aruri na yan. Pag-pray. Kanibalism. Tapos yung mga kamag-anak niya, nandun din, nakikinig din. Kaya nagkaroon kami ng gawain. Pinaawit ko yung isang babae ng praktiko, special number yung isa, ako naman yung gitarista. Pagkatapos nung nag-mensahe ako sa paano sila mapalaya. Yung bagay ko sa John 8:32, walang ibang magpapalaya ang Panginoon. Kaya yung lalaki, pinag-pray ko yung pinatungan ko ng kamay. Si Tate Dayong. Tatay Dayo, pinatungan ko ng kami sa ulo na makalaya sa ganung kalagay. Pati sa mga tao na doon, nalangin kami doon. Lumuhod kami doon sa bahay nila. Hindi ako natakot. Kasi yun ang utos sa akin na yan eh. Siya po sila nagsurutos sa akin eh. Oo. Dahil nung ako ay naglalakbay papunta noon ng Masbate, yung salita niya po sila narinig ko, balikan niyo. Balikan yung tao. Ano yun? Parang panaginip mo ano? Hindi naman siya panaginip. Vision yan. Gising yung ko, ako naglalakbay, ang ni Apostol, ang sinasabi niya, balikan ko yung tao. Parang yun ang umano sa isip mo talaga. Oo. Balikan. Vision yan, vision. Pangaralan. Kaya pagkatapos ng aming worship sa Masbate, bumalik ako doon. At sinama ko nga yung dalawang praktiko. Kaya nang naisama ko yung dalawang praktiko, naniwala sila na yung sinasabi kong
Ano yun, nung pinag-pray mo na nagising siya, nagising. Hindi pa nagising. Di ba? Nang kami nakatapos ng gawain, minalo kami ng pagkain. Ayaw kumain ng aming mga kasama. Ako rin, di na ako kumain. Sabi ko na, tutuloy na po kami. Dahil meron pa po kami pumuntahan, may babagos na din pa po kami. Dahil pinatanggap mo sila. Panginoon, tapos binautis mo. Hindi ko na sila na-bautismo. Dahil meron pa kami pupunta nun meron pa kami parang extension na. Pero ngayon, andun pa yun sila ngayon. Andun pa. Maganda yung follow-up yung Bible study, ano? Andun pa sila. Tapos bautismo. Tapos, sabi ko na, babalik ako sa linggo. Sige po. Ang gusto niyo po, dito lang po kayo matulog. Ninaya ko na, dito na natulog. Hindi, di ba? Ayaw nila naman ng practice ko Ayaw nila matulog Takot pa bulalo eh. Sabi niya, may kwarto po dito. Dito na po kayo matulog. Nakatama po to. Marami naman pong dito, kwarto. So, kwarto ng anak niya. Hindi naman kami na ganun. Binalikan ko yung linggo. Andun pa rin. Nakaratay pa rin. Teka lang mag-gising. Grabe, ano? Isang Nakaratay pa rin. isang ano na yun, isang buwan. Hindi, kung binuhusan mo ng tubig yun, gising na yun. Isang linggo lang. Hindi. What? Isang linggo. Isang linggo na. Kung binuhusan mo ng tubig yun, Dito ba, ano kasi ako dito sa batok na Isang linggo. Napaano ko. Isang linggo siya. Nung napunta ko doon na nakahiga pa rin, yun, humingi uli ng panalangin si nanay. Pag-pray ko daw na maano na siya, mabalik na yung kanyang lakas. Dahil naubos daw yung kanyang lakas. Yun, pinag-pray ko yun. Nung bumalik ulit ako ng after 1 week, wala na doon. Pumunta na ng Sorsogon. Taga-Maipon pala sila. si nanay wala na rin. Hindi, nandiyan si nanay. Tatay lang. Isaw niya lang. Si Tatay Dayong lang ang pumunta dahil may natunugan daw silang balita sa municipal na ipinablatter ko daw sila. Sabi ko, Nay, wala pa akong ipinapalablatter na asawa niya. Kahit pumunta po tayo ngayon doon, wala po akong Ano niya, ipinapablatter. skip niya lang yan. Ano lang nila yun? Sabi ko niya, kahit pumunta po tayo ngayon doon, wala po akong ipinapablatter. At ang layunin ko po dito, hindi po masama. Pinapunta ko ng Panginoon dito para kayo po ay mapalaya. Naligyan kayo ng masamang espiritu. Kaya wala yung asawa niya, malis yung asawa niya. Siya lang naiwan doon sa kayong mga anak niya. At meron pa nga daw siyang anak na pumunta daw ng Maynila na gusto niya makontak ko. Kanyang ibinigay sa akin yung cellphone number ng kanyang anak. Aswang din, aswang din. Nasa Maynila. Nakalimutan ko na yung binigay ko password niya, yung number noon. Iyan, matagal ko naririnig yan na may meron daw nga dyan cannibalism sa Aroroy. Yung palang napuntahan mo. Isipin mo, dahil wala akong masak yan, siya lang nagyaya sa akin na doon matulog sa bahay. Oo. Kung isipin mo na lang, doon pa lang maghihinala ka na. Hindi ka rin. Di ba? Oo. Hindi mo kilala. Ngayon, dahil wala kang masakyan, napadaan sa sayo. Sabi niya, wala na pong masakyan. Kung gusto niyo po, doon lang po kayo matulog sa bahay. Ano man yung parang salita na parang Oo. Hindi, para nakumbinsi niya ako. Na May power kasi. nang dumaan siya, nung nakalingon ako sa kanya, sabi niya sa akin, parang iba yung, ano mo, yung tono mo, sabi sa akin. Hindi ka taga rin. nalaman niya. Nalaman niya, hindi ako taga rin. Oo. Kaya sabi niya sa akin, kung wala kang doon ka lang matuloy sa amin. Pagtanong mo lang yung bahay ni Tatay Dayo, ni Tatay Basyo, makikita mo yun. Kaya pumunta ako doon. Pero pagpunta ko naman doon sa Sila siya pala yan. sa may bahay, tapat ng bahay nila, binalaan ako ng matanda. Sabi sa akin, hindi mo kilala mga tao yun. Mahina. Nung pumasok ako sa kanila, siyempre panatag ako. Dahil alam ko naman, siyempre, sabi ng Panginoon kung saan ka man pumunta, Oo, yan. May meron kang sige. ano man ang ihain sa inyo, kainin nyo. Di kinain ko rin. Di ba? Nagmagandang loob yung mga tao.
natin magpasit tayo ito eh. Nga lang, siguro, hindi na rin ako nakaso doon. Balik. Ang naalala ko lang, mga 3 beses ako nakapunta doon sa kanilang lugar. At nung panghuling punta ko doon, wala na yung lalaki. Yung babae na lang nandoon. Dahil ang... Una ako nakasama yung bautismo natin yun. Siguro, pagka nakabalik tayo ng bautismo natin. Kasi ano pa yun eh. Mahalaga doon, aralan mo na sila. O na ano ka na, Bible study na po sila. Nagkaroon kami ng ano din, evangelist din. May lokal na tayo dyan, sa Aruroy. Uy, maganda. Oo. Puntahan. Magpuntahan. Maraming Christian dyan sa Aruroy. Pero matagal na binabantog yan. Patulugin ka doon sa ano, yayakin ka doon. Pero maraming lodging dyan. Doon nakikitulog dyan sa mga bahay-bahay dyan. Hindi, sa lodging naman po, may natutulugan kami doon. 20 pesos lang ang bayan. Ang maglalodging ka, 20 pesos. Pero doon talaga sinubukan ka talaga doon. Yung nangyari sa'yo. Subukan ako. Sinubukan ka talaga ng Panginoon doon. Gawa ng Diablo talaga yon. Pero, siyempre nga, ang Diyos sa kagipitan doon Diyos ang Diyos gagawa. Ang na-experience ko doon, dahil sa aking panalangin na isang oras, gumawa ang Diyos. Nagligtas siya. At ang isipin mo, ang pinasangkapan ng Diyos para may ligtas ako. Asawa niya mismo. Siguro yung asawa niya, aswang din yun. Aswang din. Oh. Simple, aswang din. Aswang din yun. Dahil, kung di siya aswang, no, siyempre, siguro, dahil nga silang kinasangkapan ng Diyos para iligtas ako. Oo. Ginamit lang siya para iligtas ka. Sabi mo ng Bible, kahit ang mas mapili, may kapitin. Oo. Aswang din yun eh. Buong pamilya yun. Dahil pagka, Siyempre, kasama mo yun eh. pag ako ay niyaya niya na doon matulog, yung tingin niya sa akin, di ba? Sino? Si Nanay Basyo. Ah, Yung tingin niya sa akin, di ba? Yung parang may balak na siyang masama sa iyo. oo. Ganun siya matingin. Alanganin. Oo, parang ikaw din mag-aalangan ka na rin sa kanya. Basta ang tao hindi tumingin ng diretso. Hindi siya yung diretso ng tingin. Oo, ganun yan. Parang ano yan, salita nila parang tanggap ka na para sila hindi ka tanggap pa. Parang sila ipunwari. Paghain na kami ng pagkain, hindi na kami kumain. Pero maganda yun, mabalikan natin. Ang bahay talaga ng aswang. Mabalikan natin. Kaya, meron talagang aswang. Yun ang unang karanasan ko. Oo. Yung pangalawa, maganda. Maganda rin yung pangalawa. Pangalawa, no? Yung sa, Ano kwan, yun? yung tutulo. Sa itutulo naman yun. Doon naman, kami doon, nag-out of town kami ni Brother Alan. Alam mo yun si Baba. Kapatid ko. Kapatid nito. Kapatid ko. Nag-out of town kami doon sa itutulo. Dahil, may kapatid tayo din eh. Meron tayong kapatid doon na nasa abroad din. Ngayon, nung pumunta kami doon, gumawa na rin kami doon. Yan. Pero isang lang kami doon, isang araw. Nung kinamagahan, pauwi na kami. Ang gising niya, maaga, alas 4, gising na siya. Naligo na rin kami, pati ako, na rin ako. Naligo na rin ako. Para ang balak nga namin, pag kami tumawid, gagawa pa kami. Nang kami ay papalapit na doon sa Daungan, ang oras pa lang pala, alas 5. Wala pa sasakyan. Dalang sasakyan doon, alas 7 maalis ang bangka, patawid. Kano lang yung pamasahe nun, 50 patawid, 100, talagang 100. Yun, pumunta kami doon sa may Daungan. Nung nandun kami sa Daungan, merong tumawag sa akin na banda. Hindi namin kilala. Sabi niya, punta muna kayo dito sa bahay, makapagkape muna kayo. Mamaya pa ang dyan, biyahe, alas 7 pa. Dito muna kayo, tuloy muna kayo.
sige, punta tayo doon. Kaya kami nung kami ay pumunta doon sa bahay, yung bahay, lumang bahay, tinitingnan namin ang paligid ng bahay. Tapos may tao naman doon sa loob. Kaso nakayuko naman, hindi naman tumitingin sa amin. Oo, iba naman. Nakayuko Kaya lang. ng aswang. Ayoko, sa taas yan. Pero si Nanay Basyo naman, nakayuko din gahay sa amin. Sabi niya, sandali lang ha, magpapakulo lang ako ng tubig. Yan, hantay mo lang. Yan ba yung naging bed side? Ayoko, siya. Oo. Kasi katulad natin, normal. Oo. Usap tayo. In-invite kami para makapunta dun sa ano na yun, dun sa bahay nila. Ayun, nung kami ay ano na, kapag kape kami, yung ibinigay sa akin kape, hindi naman masyadong sobrang mainit. Parang gam-gam lang. Maligam-gam. Tapos may nalunok ako na parang gelatin. Nako, laway na yun. Hindi Hindi ba laway. mailabas? Gusto kong maisuot. Ano lang po kayo ng ano? Ano po ang ano nyo? Malaki po. Malaki talaga. 20 ata yan. Hindi ko naman ilabas eh. Sabi ko, Hulog po kayo ng 20. wala ka bang nalunok? Parang may nilagay sa ano natin, sa baso natin. Sabi niya, wala naman ah. Sabi ko, iba sa akin, meron ako naramdaman eh. Pumasok, hindi mo naman ilabas. Sabi niya, baka ano lang yun. Baka may bato lang. So, hindi ko. Ano talaga, iba yung naramdaman ko. May pumasok sa katawan ko. Kasi kape ito, kita yun eh. Hindi ko naman makita. Ang naano ko, parang maliit lang siya na bato na pumasok ko sa loob ng katawan ko. Sabi ko, iba talaga, ang lasa. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ako wala naman ako na wala naman ako na inom. Ikaw talaga dun ang pinaplanuhan. Sabi ko, may nainom ako. Kursunada ka. Ngayon, inayaan ko lang yun. Sabi niya ni nanay, sabi niya, dumito muna kayo, dito na muna kayo habang nag-aantay kayo ng ano. Nanay naman yung naging bed side. O nanay din. Nanay din yun. Saka matanda na din yung nanay. Siguro ang edad niya mga 70. Tanda. 70. Tanda talaga yan. Karami mga aswang yan, mga matanda na. 70 years old. Si Tatay Dayong naman, saka si Nanay Passion, matatanda na rin ito. Maganda din edad. Mga si Tatay siguro ang edad niya ay mga 60. Yung nanay 50 lang ang edad siguro. Pero puti na yung buhok nila sa Aruroy. Pero doon sa naman sa Intutulo, matanda na yun, mga edad doon, mga palagay ko 70. Parating sa 70, ganyan. Matanda na rin siya. Na payat siya, na matanda. May hawak siya na tungkol, niyayakap. Nung nag-mission ako dyan, sa Intutulo, mga alas 6 na ako ng gabi. Kaya pala parang takot, ang tao lang natakot sa akin. Uy, Noy, gabi na ito, Noy. Wala, sino ba kasama mo? Ganun pala, kaya marami nga pala aswang. Kaya nang pumunta, nag-ano ako doon, ano ako doon sa kanila. Ano niya doon? Nung tinatapos doon. Nung nakauwi na kami, nagbiyahe na kami sa papunta na ng Aruloy, mga alas 7 na. Sakay na kami patawid. Alam mo nung pagtawid namin, iba na yung pakiramdam ko. Nung nakatawid na kami, umiilit yung katawan ko. Parang yung likod ko, parang may gumagalaw doon. Para may gumagalaw. Yung katawan may gumagalaw sa loob. Yung mga balat ba? Maganyan. Gumaganyan yung balat ko. Hindi ko naman ginagalaw. Parang gusto na paliparin ka. Tapos, ano yan? Nilagnat na ako niyan. Grabe ng lagnat ko niyan. Hanggang makarating ako niyan. Ang ano niya, nung makarating, siguro, ang biyahe siguro namin yan, mga 3 to 4 hours na makarating doon sa chapel. Wala doon sa, ano yung Kalumpang? Kalumpang yun eh.
Kalumpang yon. Hintutulo, di ba? Kasi hintutulo isla. O, isla yun. Ano kayo? Tatawid sasakay ng bangka. Kalumpang. Pabalik na kayo. Tapos, nung nakarating ako ng shopping, wala na akong gano'ng kumain. Ano kayo? Teka na. Ang hinahanap ng katawan ko, dugo. Nung gabi pa lang yun. Dugo na ng taong hinahanap ng katawan ko. Grabe, no? Sige mo yun. Hinayaan ko lang yun. Kahit anong ihain sa akin ng kapatid ko, ng asawa ko, hindi ako kumakain. Ano ang gana? Wala na akong gana. Nung pangalawang gabi, lumapit ako dun sa kapatid ko. Kakagati ko sa leeg. Tumutulo yung luha ko. Hindi ko nakayanan. Hindi ko yung ginawa ng masama. Pangalawang gabi naman, yung asawa ko naman, nung kakagati ko sa leeg, tumutulo na naman yung luha. Hindi ko na nakayanan. Nanagat ka na? Oo, kakagati ko talaga sana. Dahil tumutulo ng laway ko eh. Ganun. Kakagati ko yung sa leeg yung asawa ko. Kasi hindi talaga Tumutulo naman yung luha ko. Hindi kaya. Hindi kaya ng konsyensya. Yung nga lang yung bulong ng samang espiritu, yun talaga ang kailangan ng katawan ko. Dugog lang talaga para lumakas ako. Hinayaan ko lang yun. Kaya, pero nasubok. Gusto mo talaga kagatin. oo, kakadating ko na talaga, malapit na sa leeg. Yung bunganga. Kaso dahil nga, nung itry ko yun, tumutulo yung luha. Yung kapatid mo yun eh. Kasi may espiritu na umaano sa'yo. Pumipigil. May pumipigil. Oo. Isipin mo kung walang pumigil, patay ang dalawang tao. Tapos nung pang-apat na gabi, nandun na sa taas yung aswang. Sinunod ka. Gusto nila lang, Tumigil ka na. Susunod. gusto na nasundan ako. At gusto nilang buksan yung pinto. Pero sabi ko, huwag niyo bubuksan ang pinto. Nandiyan ang mga aswang sa likod. Sa likod. Ayaw nila maniwala. Narinig nila yung mga ano sa taas. Oo. Sinanay. Pagbagsak talaga. Sinanay na yan. Sinanay. Oo. Tanda. Ngayon, ang ginawa ng asawa ko, lumipat kami doon sa kumari namin sa kapitbahay. Oo. Pag 5 araw na yun, doon kami natulog. Ah. Alam mo, hindi rin makatulog yung kapitbahay namin. Sinundan kayo. Sinundan din kami doon sa kapitbahay. Sabi niya, Pastor, ano po ba ang bakit kami makatulog kagabi? Parang may bumabagsak sa bubong, mga naglalakad sa bubong. Oo. Ang lalaking tao. Sabi ng asawa ko, sabi, aswang po. Dahil sinusundan ko ito, asawa ko. Dahil sa pumunta sa isla, salita ng pagka-aswang. Sabi niya, Gusto ko yung isama. yung ginawa ko, nung umaga na yun, bumalik ulit kami sa chapel. Dahil gusto rin namin mapayapa yung kapitbahay. Oo. Sino ang pastor doon sa chapel dati? Hindi kami doon kasi wala si Pastor Jin doon. Wala doon. Wala. Nasa Manila. Sa Manila yun. Kami ang naiwan. Ako sa kayong kapatid ko, kami ang naiwan. Hinanghinana ako nun eh. Pang 5 araw na yun, wala na akong kain. 5 araw na, wala akong kain. Wala nang umalis. Papunta din sa akin. Anong ginagawa mo doon? Ang ginawa ko, dahil hindi ko na kaya, mamamatay na ako eh. Sabi ko kay Pastor Ben, sabi ko, pag-pray mo ako kay Pastor Ben, mamamatay na ako. Hindi ko na kaya. Lumapit ako sa kanya, mga gabi na yun. Gabi na. Mamatay ka talaga. Tapos, dahil kailangan lang talaga ng katawan ko, dugo. Hindi ako makatingin sa, ano, sa asawa ko ng diretso. Saka yung Bible na tinahawakan sa akin, hindi ako makatingin. Saka yung picture niya, apostol, kinuha niya, iniharap sa akin. Yan. Sabi niya, tingin mo yung mukha mo, ti apostol. Ipag-pray kita, sundan mo ng aking panalangin. Oo. Alam mo nang nasundan ko yung panalangin. Ayaw pa nga sana nang itingin yung mukha ko doon sa picture ni apostol eh. Pati yung Bible na nilagay dito sa akin, harapan. Ayaw pa ng katawan ko. Parang may nagpumitigil. Ayaw ipaharap yung mukha ko. Pero nang nalabanan kong iharap yung ano ko, sa mukha niya, apostol, tumutulo luha ko.
Dahil pinipigilan ko talagang, ano yung nung harap ko yung mukha ko kay Apostol, tumutulo ng luha ko. Tapos yung pinagprayan ko, Pastor Ben. Yung pagkatapos ng pag-pray na yun, ang gabi, nakatulog ako ng mahindi. Kaya nang ginamagaan, dinala ko ni Pastor Ben sa dagat. Pinaligo ako sa dagat. Wala nung nawal na, natanggal yung masamang espiritu sa katawan ko. Kaya nung nakatulog ako nung gabi na nakaligo ko sa dagat, nakatulog ako, ang sarap ng tulog ko. Parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Nung natutulog ako nung gabi, ang sabi ni Apostol, puntan mo yung bayan ng Aswang. Nakamabutan mo pa. Sabi niya, puntan mo ngayon din. Hindi ka mas nanay. Isipin mo, katatapos lang ng worship, katatapos ko lang bumalik. Pinapunta naman kayo sa akin tutulo. Pumunta kagad ako doon si Tutulo. Pinalikan niyo pala, no? Nagpaalam ako sa asawa ko. Sabi niya, oh, alis ka na naman. Sabi niya, hindi ako papayag. Ayaw niya na akong payagan. Umalis. Pero sabi ko, alis ako dahil pinaalis ako ng Apostol. Kailangan pupuntahan. Napanaginipan ko si Apostol. Pero sabi sa akin, mag-iingat ka. Yun, bumalik ako doon. Hindi mo sanay doon. Pagdating ko naman doon, wala na, nakaalis na. Sabi niya sa akin ng mga tao doon, sabi niya, umalis na po. Kanina pang umaga, umalis dito. Meron po silang bangka dito na sila po ay lumayo lang dito. Hindi naman sila taga rito. Lumayo lang po sila dito sa Tutulo. Sabi, bakit mo hinahanap? Hindi ko na sinabi yung dahilan. Bakit mo sila hinahanap? Kasi pinapunta ko ng Apostol doon. Siguro kung naaga-aga ako at hindi ako napigilan ng asawa ko, nanabutan ko sila. Kasi nang dumating ako doon, kaalis lang nila. Lumipat sila ng lugar. Sayang. Pakilala kasi sila doon eh. Talaga yung spirit ko talaga, nag-aapoy talaga eh. Oo. Gustong-gusto ko talaga sila, hindi ko naman sila sasaktan. Mako-convert yun. Mako-convert yun. Word of God lang talaga. Kasi sabi niya Apostol sa akin sa panaginip, puntahan. Sabi niya, share mo ng word of God. Yun lang ang ano ni Apostol. Para makita nila yung ganyan na ginawa sa'yo. Malaman nila. Malaman nila. Malaman nila na buhay pa ako. Oo. Akala nila. Para Baka nila. makita nila na ang Diyos mo makapangyarihan sa lahat. At saka, malaman nila, Oo. ay hindi pala ito victim aking, Oo. Bertots. Na yung bertud niya hindi umepekto. totoo yan. Yun ang ano. Ito ang restaurant din sa amin nangyari niya. Sa pagkakas namin. Akala ko nga, hindi totoo yung ano na yun, yung kanilang mga, yung napapanood ko lang sa mga ano. Akala mo mga kwento-kwento lang. Baka hindi ka naniniwala na may aswang. Oo, hindi ako naniniwala doon. Yun. Naniwala lang ako nung nangyari sa akin ang ganun pangyayari. Ganun nga daw, yung mga hindi naniniwala na may aswang, parang ibinibigay sila para maniwala na may aswang. Ay, ibig sabihin, yung mga hindi naniniwala na may aswang, dapat ngayon maniwala na sila. Kasi ito, true to life story. Totoo po yan. Oh, kasaysayan talaga. Sa amin, Hel, sa amin na makamasa ko sa Negros. Di kami, may bahay kami, malaki, up and down. Di meron si nanay na pinatuloy, kasawa din yun, may anak. Oo. Nagabagdag nandun sila tira kasi basta matirahan parang tayo din. Natira namin sila doon. Ngayon, okay naman. Ang pinagtakalan namin tuwing gabi, nagigis na ng ulam. Pero mabaho, naman nila, siyempre, ganyan sila, parang nagbibigay sila ng ano, hindi namin alam yan. Oh. Kaso nga lang, nakukuha kami sa amin, ibigay nila ng pagkain. Hindi pa namin nalaman na gano'n sila. Ngayon, nangyari, yung kanyang anak at saka ako, nagkaroon kami ng, nag-away kami sa kanyang anak. Bata pa lang ako nun. Tapos, nagalit sa akin. Galit ko magulang. Bakit doon sinaktan ko yung anak niya? Yun, doon nagmulagan, ano pa nagbibigay. Pero ginawa niya sa nanay ko, parang mayroon siya binigay na ano, parang may lalo
nalunok ba siya ng ano, yung katulad sa'yo, ganyan din ang nangyari, nanginginig si tanay. Nahawaan din yun. Oo, namayat na, hindi siya makakain. Anong nangyari sa akin? Ganyan, buti na lang.